Naghahanap ka ba ng lugar na pwedeng puntahan, mag-enjoy, kumain, at mag-relax? Welcome to San Rafael, Bulacan! Tara! Samahan mo kami! Magpistahan, magdingding na ang iyong bayan. Unahin natin ang saya dito sa 8-Wave Water Park. Perfect ito para sa pamilya at barkada. Maraming pools at activities na talagang mag-e-enjoy ka. Kung hanap mo ang fun at bonding, dito ka na sa 8-Waves Water Park. Bayang pinili ng Panginoon natin, makasaysayang bayan ng San Rafael. Nagtitipon ngayon bilang pasasalamat. Tara na, tayo na, tara na. San Rafael, tayo'y magsayawan, magdingding ang iyong bayan. Maluwating ang mga anghel sa kalangitan. Tara na, tayo na, tayo na. Guys, tara at samahan nyo kaming tuklasin ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang resort dito sa San Rafael, Bulacan. Welcome sa 8-Wave Water Park and Hotel. Natin pupungad sa atin ang pinagmamalaki ng 8 Waves, ang kanilang napakalaking wave. At ito yung signage na magiging guide natin para hindi tayo maligaw. Pwede tayo pumunta sa Safari Full Slide, St. Francis Grotto, at marami pang cottages na available. Huwag ka, meron pang aircon dito eh. Siyempre, hindi mawawala ang shower rooms at restroom. Hindi lang pools ang makikita nyo dito, meron din silang staycation ang 8 Waves Hotel. Pwede pagstayan para mas ma-enjoy ninyo ang inyong pagbisita. Ang 8 Waves Water Park at Hotel ay kilala bilang isang destinasyon para sa kahingahan at kasiyahan. Alam niyo ba na ang 8 Waves ay itinatalo noong 1998 bilang pangarap ng 8 nagtatag? At ito ay tinayo noong 2000 at hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang pangalang 8 Waves? Ang pangalang 8 Waves ay nanggaling sa 8 co-owners na to at sa 8 uri ng waves. Sa kasalukuyan, ang 8 Waves ang pinakasikat na atraksyon sa Bulacan. Ang iyong bayan. Nandito ngayon tayo sa pinakasikat at kilalang resort dito sa bayan ng San Rafael at pinagmamalaki ng bayan ng San Rafael ang 8 Waves Park Resort. Dito makikita natin sa pagpasok natin sa entrance, makikita agad bungad na bungad ang 8 Waves. Bakit ba tinawag ang 8 Waves ng 8 Waves Resort? Dahil ang resort na to is may 8 alon na iba't ibang may experience nyo dito sa wave pool na to. So, tara, punta tayo sa susunod na activity. So, dito tayo sa Bernardo Carpio or 8 Can Operating Hours. So, dito, ang bukas nila is 10 a.m. to 5 p.m. So, di ba, sulit na sulit yung bayad nyo sa 300 kasi na-experience nyo yung pinakamahabang live dito sa 8 Waves. At so, kakabukas nga lang na to, kaya ngayon na-experience namin siya. And dito, makikita natin yung mga rule and regulation and proper use of sunlight. Kasi, meron din kasi dito na aksidente, sabi sa amin yung guard, ng lifeguard. Pero, so, ayun nga, is kailangan nyo munang basahin yung rules nila bago kayo pumunta dun sa pinakamahabang slide. So, tara, punta tayo, pasok tayo. Tara na, tayo na, tayo na. Hinirang na mga mumunting mga anghel, sambayanan sa bayan ng San Rafael. Nandito na tayo sa Bernardo Carpio kung saan natin makikita ang pinakamahabang slide dito sa 8 Waves
Park Resort. So dito is makikita natin bago tayo mag-slide doon is kailangan natin magsuot ng life vest kasi nga para safety natin. Kasi hindi sagutin ng pool or nung owner ng 8 Waves is pagabot tayo kapag may nangyari sa atin. Kaya sumunod tayo, tara! Ang iyong bayan, paluwasin ng mga ang isang kalangitan. Tara na, tayo na, tayo na. Pagkatapos mag-enjoy, syempre kakain naman tayo. Sa San Rafael, maraming masasarap, tulad ng paborito restaurant. Masarap na, affordable pa. Mas ma-enjoy mo to pagkasama ang barkada. Tayo na, tayo na. So ngayon, nandito tayo sa bayan ng San Rafael, kung saan matitikman ang masasarap na pagkain na dinadayo dito sa paborito restaurant. At anong tara? Nandito tayo ngayon sa Paborito Restaurant beside Repulca Station along Bypass Road. Isa ito sa mga dinadayo dito sa San Rafael, lalo na dahil sa kanilang sizzling only rice, only gravy at only soup, na talagang sulit at nakakabusog. Pagpasok pa lang namin, ramdam na agad yung cozy and chill na vibe. Perfect kahit solo ka lang o kasama pamilya at barkada. Yung mga staff is friendly, kaya feel mo na welcome ka kaagad. Open sila from 10 a.m. to 10 p.m. Araw-araw, kaya pwede kang kumain anytime. Ngayon, ito yung ilan sa mga in-order namin. Tinry ko yung Ultimate Silog for 199 pesos na sobrang sulit, malaki yung serving at busog ka kaagad. Ang Panginoon natin, makasaysayang bayan ng San Rafael. Nagtitipon ngayon, bilang pasasalamat. Tara na, tayo na. Ako naman, trinay ko ang teriyaki wings for 149 pesos. Malasya siya at medyo sweet, perfect pang share. For dessert, kumuha kami ng creme brulee halo-halo for 95 each. Dalawa agad kasi mukhang masarap. At totoo nga, creamy siya at kakaiba yung lasa, hindi siya yung usual na halo-halo. May ice tea feature din kami for 95 pesos. Perfect siya pang refresh lalo na pag marami kayo. Habang kumakain kami, na-enjoy talaga namin yung only rice at gravy nila. Hindi ka matatakot mag-only rice kasi sulit talaga. Overall, masasabi namin na sulit yung prices and experience, affordable, masarap at busog ka talaga. Perfect siya for student, barkada at family. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap at budget-friendly na kainan sa San Rafael, hindi nyo pwedeng palampasin ng paborito restaurant. Recommended talaga, sulit busog, masarap yan at ayan ang paborito experience. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga makasaysayan at magandang simbahan sa bayan ng San Rafael, ang San Juan de Dios Parish Church. San Rafael, tayo'y mag-awit. Alam niyo ba na ang simbahang ito ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa ring patunay ng ating mayamang kasaysayan at kultura? Paluwasin ng mga Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng dapat yung malaman tungkol dito. Simulan natin sa kwento ng pinagmulan nito. Itinatag ang simbahan ng San Juan de Dios Parish Church noong panahon pa ng mga Kastila, taong 17 at 50 siglo. Ito ay itinayo bilang kahangar kay San Rafael Arcangel, na kilala bilang tagapagpagaling at gabay ng mga manlalakbay. Ngayon naman, tignan natin ng maigi ang itsura at disenyo ng simbahan ito. Kung inyong mapapansin, ang estilo nito ay maaaring Baroque o earthquake Baroque, na karaniwan sa mga simbahang itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Pasok naman ninyo sa loob, mamamangha kayo sa magagandang dikmang sining, mga altar at ang disenyo ng krisame at mga bintana ay nagpapasok ng sapat na liwanag. Bawat sulok ay may kwento at bawat disenyo ay may layuning ipakita ang ating pananampalataya. At iyan ang kwento ng simbahan ng San Juan de Dios Parish Church, isang pagsasama ng kasaysayan, sining at pananampalataya. Sana ay natuto kayo ng bago at namangharing kayo gaya namin sa ganda at kalagahan nito. At sa huli, kung may pagkakataon, maaari niyong bisitahin ang San Juan de Dios Parish Church at damhin ang kasaysayan at kapayapaan na inihandog ng simbahang ito. Salamat!